Tayo. Steel matting na daw ilalatag. Para nga naman mabilis ang makakakilo sila ng maayos. Ano kaya magandang flooring kasi pag nagkaskas ka ng ipot, mamaya mabakbak lang ito. Yan, isang magandang buhay. Dito lang uli muna tayo mga ka-farmer. Di pa po ako nakakabuela kung paano ang intro ko dun sa bago nating channel about pigeon, So yung aking journey sa pigeon, sabihin mo ng adventure sa, di pa naman ako mangangarera parang lang, libangan ba. So ayun po, nandito na tayo, kulang daw ng poste. Ayan. Tapos kailangan na po nila ng andamyo, yung patungan ba, ay yung tungtungan. So kailangan na nang maglagay ng flyboard. Ayan, paakyat na tayo. At ayun, sana wala namang maging hassle, tuloy-tuloy. Papasalamat tayo sa Diyos syempre dahil medyo mahirap po ditong, alam nyo na, yung medyo mahirap po magtrabaho, nasa tubig tayo. So ayun, thankful tayo at nairaraos naman ng maayos. Talagang medyo mahirap po, ayan, kagaya nyan, dahil talagang mahirap din abutin. Minsan nga si Junjun halos nakasabit na yung katawan niya para lang abutin yung iwe-welding. Tapos yung mga pinuputol din. Tapos ayan, patapos na po ang ating trabaho. Mga boys ang maiiwan si Esong na din, nagbabadya na. Si Tatay Rumi nga nandito kahapon kasi shoutout pala kay Miracle and kanyang husband, nakalimutan ang pangalan, so sorry. So ayan, thank you po sa pinadala ninyo na damit kay yung pahabol kay Neo, tsaka yung for the boys. Nako, ang ingay nila kagabi, naabot na sila ng dilim. Tapos si Tatay Roming sinundo din po nila. Tayo nabigay din natin yung kanyang sobre na bigay naman po ni Tita Let. At ayun, thankful siya dahil yun nga, dahil sa trabahong binigay natin kay Bebe. Si Bebe nga, sabi niya nga parang dinurog daw yung puso niya kasi nung sabi ni Tatay Roming na isang linggo pa lang ako dito, namimiss ko na. Iba kasi talaga yung trabaho dito, sabi, parang pamilya daw. So parang niya din, na-miss niya din po yung samahan. Kaya lang, wala naman pong forever. Pero meron pa naman. Wag po kayong mag-alala tayo. At nag-iipon-ipon lang ako. Medyo mahina ang negosyo ngayon. Yung sa garahe, paayos din natin. So syempre kayo pa rin naman ang tatawagin. Malay nyo sa taas, magka-project tayo. Ayan. Ayan na. Kulang ng poste Sumali na kayo Jun, ano nang susunod mo? Yung mga poste. Mag-steel matting ka na. Oo nga, maglakad-lakad. Papatungan naman yun Oo. Yung likod nito, ano ang plano mo? Lalagyan pa natin ng steel matting o liso na lang? Pwede rin yung liso. Tapos sa ilalim, yung yero alin? Mas makakamura ka dun sa longs pa. Yero na lang na ganon. Ayo, diba tatakpan mo rin naman ng yan? Hindi mo na dodoblihan ng Hard deflex pa natin yun. Kasi parang mainit yun Gusto ko nga lagyan itong likod ng insulation sana kung Kaya lang wag na. Yung hard deflex na. Hard deflex na, O kaya yung plywood, yung paano mo ididikit yung niya. Hard deflex na siguro, okay na yan. Yung plywood na media, or 1/4. Kahoy talaga, Pwede din. Para yung lalagay mong patungan, may pagkakapitan ka. Babarena mo yun Oo, Kailangan natin ng kasi gusto ko yung perch niya, nakaangat siya, hindi siya nakadikit. Para yung dumi,
Masusudsud mo sa Oo. sa labas, sa likod. Tapos yung division niya, steel matting na din yung harang o hardiplex tayo. Parang maganda atang hindi nagkakakitaan eh. Kasi ang problema sa nagkikitaan yung pwede silang yung may sakit mapapasa doon, di ba? Maganda yung medyo sarado yung partisyon. Tapos mayroon lang, ang gusto ko nga sana yung acrylic, alam mo yung acrylic? Nakikita, yun dito, yung nakasara tayo dyan sa ano, pero may acrylic siya. Kasi yung araw nakakapasok pero sarado. Parang plastic na clear. Nakakapasok yung ano. Acrylic sheet ba yun? Yung polycarbonate. oh, parang ganon. Pero acrylic siya, parang glass siya na plastic. Na nakakapasok yung araw pero sarado. Tapos pwede naman tayo magbukas na lang ng part dito sa may ano na makakapasok yung hangin pagka. Parang ganon. Kasi parang nakita ko mas maganda pa rin talaga yung nakasara siya. Yung hindi open na open. Kasi pagka December malamig. Oo, malamig. Tsaka yung mga angge. Titingin-tingin kasi ako ng mga mga design ng mga loft. Yung mga veterano ano talaga, mga nakasarado talaga eh. Nakasarado. Oo, bubuksan na lang pagka ano, yung talagang naka-open na. oo. Tinitingnan ko mas ha? Saradong sarado. Oo, sarado. Bukas lang yung ano niya. May ventilation lang. Para may airflow pero yung sabihin mo na open, parang ikaw man tao eh. 'Di ba? Pagka mainit, lagyan ng konting sliding na Oo. na open yung may filmating. Try na lang natin na ganun. Yung humidity, yun po ang isa sa mga napaka-importante pala. Napaka-vital daw ng fact, yung ano ba, humidity sa Kalapate dahil yun nga pagka humid po masyado ang kanyang lugar, doon nag-uumpisa yung sakit. Lalo na sa mga young birds, hindi pa nila kaya. Kaya pala yung sa akin dito, maya't maya meron silang meron silang one eye cold. Halos di nawawala. So, yun ang isa sa mga tiningnan ko. Buti na lang nakabili po ako ng tester. So, ayan, pasensya na po muna sa mga nag-aabang ng hinog na papaya. Ay tiis-tiis lang po muna tayo. Nagpapatanim pa po ako. Wala pong pahinugin, si Bebe nga sabi niya namimiss ko na yung papaya. Sabi ko, Bebe, tayo naman naandyan lang yan. Pero syempre yung ating priority yung mga bisita natin na gusto ding matikman yung papaya. Pero ngayon talagang kita nyo naman wala na po. Kasi yan binigay ko po kay Tita Let yung papaya. Yung mga pwede ng pitasin na may mga dilaw-dilaw na ay yun, pahinugin na yun. Pero ito wala na pong may mga dilaw-dilaw na ito wala pa to. So maghihintay tayo na may magdilaw dyan bago tayo magpitaas. Ayan. Tapos ayun nga, sabi ko sa kabilang vlog, kami po ay paakyat na dito at magpapalinis na ako dito sa taas. Ayan. Sina Junjun naman ay meron pa pala dito. Ayan ibibigay ko kay Bebe ito. Ito wala pa. Tapos ito pala, ayan, mayroon na din pala ito. Yun. May rumorondang ibon. May rumorondang ibon. Kanino kaya yon? Yung ibon ko ba yon na hindi na ko baka ako may hindi pumasok sa mga ibon ko? Or kay Rambo? Kay Rambo. Akala ko hindi pumasok yung iba ko. Kay Rambo ito. Nagpa-tambay. Hoy, kayo. Ano na? What is life? Ha?
What is life in a small cage? Ayun oh, 60 ang humidity natin. Napakaganda. Napakaganda ng humidity natin. So magpapalipad na muna tayo mga ka-farmer bago tayo, habang nagpe-prepare tayo ng pagkain nila. Kine-check ko, baka mamaya nagulat ako na andito na yung hinihintay natin na abuhin. Pero wala na talaga. Ayan, sino kaya ang lilipad? Hi! Yun, blue bar. May iwan dyan ito, tsaka ito. O, yung dalawang itim. Ayaw nyo? Ayaw lumabas ah. Ayaw. Ayun na oh. Pakainin ko na po sila para makakain tong dalawang itong young birds natin. Ayaw lumabas ng itim ah. Sama ba pakiramdam nyo? Ha? Yung nakita ko may kahoy pa din pong nakapatong. So parang maganda din ano. Ito yung kay Congressman Lasatin. Ganito ang gamit nila pero may kahoy sa ibabaw. Na parang tungtungan. Ayaw lumipad nitong dalawa. Ayun, uwi na yata oh. Yung kalapati ni Rambo. Ayaw, huwag natin pilitin. So ito yung kanyang isinasali. Nakauwi na po yan, dalawang yan. Ito plus ayun. Ito at yun. Yung pink na yan, blue bar. Yan po yung galing sa aking kaklase. Yun, pumasok na. Ayan na mga ka-farmer, o, tingnan nyo naman yung ginagawa ko ngayon. At least nandito na sila. Dati bababad sila, di ako pinapansin. Ngayon pag ano lang 30 minutes may mga pumasok na, tapos nung sumipol ako halos nagpapasukan na. Ayan o, may mga natira pang iba, pero ayan papasok na din po sila. Oy, wag ka nang pasok na, pasok mga veterano yan eh. Ayun yung isa, bio pigeon, parang siya na lang ata, mag-isa na lang ang hindi nasa loob. Ayan o. Pero paparondahin ko din naman po yan. Parang exercise na rin nila. Nagano lang sila ng pagkain para at least alam nila na pagkatapos nilang rumonda ng umaga ay papasok sila. Ang ganda ng humidity natin ngayon, no? 50. Nasa 55 yata o 56, mga gano'n, no? Ganda. So ganda rin ng ganito dahil na-check ko, ang plano ko niyan pagka may loft na, bawat kwarto sasabitan ko po ng ganyan, bawat cubicle ano, para nakikita ko din. Ang ganda na din yung may ganyan ano. So kikita natin kung okay ang humidity. Para alam natin kung may mga sakit-sakit anong cause. Oy, ikaw na lang, pasok na, kulit ka. So yung ating young bird ay yung inbreak na ano, nakikipag-agawan na din. Good, ayan oh, ayan, yun po yun. May kulay green ng konti, naiputan niya ito. Ayan oh, lakas ng kumain oh, kikipag-agawan na rin. Itong mga to, bully ito, mga bully yan mga ka-farmer. Sila ang malaki kasi. Tapos mamaya ay titingnan ko yung ano, pero okay naman lahat. Ganda naman yung kanilang droppings, toyo oh. Sige. Ang ganda, one time feeding na lang tayo. Para lahat. Pagka hindi pumasok, walang pagkain, bahala kayo. Para masanay daw sila. Wag nyo spoil din. Wag daw tiisin na hindi na, kumbaga hindi siya nakakain. Wag na daw maglalagay ng pagkain. Para malaman niya sa susunod, pag hindi siya kaagad pumasok, hindi siya makakakain. Ganun daw. Ano lang talaga, kaya lang ako malambot ang puso ko kasi. Malambot ang puso ko mga ka-farmer, lalo na sa mga ganyang mga ala-alaga na ganyan. Iba talaga eh. So pag nag-training ka talaga, kailangan matigas ka. Kailangan ipaalam mo na ikaw daw ang boss. Yung mga napapanood ko ba, ina-analyze ko, tama nga naman ano.
Mabilis naman daw turuan ang kalapati dahil matatalino to. Nung nag-start ako magpakain sa kamay, naging ano sila, naging parang mas maamo. Yun naman daw ang advantage, disadvantage pala pagka pinapakain mo sila sa kamay dahil maamo nga, mabilis daw madakma. Yung pakain ko may pellet, mga ka-farmer, naghahalo tayo ng pellet para mas ano din, mas maganda din. Pero nung napanood, isa na lang ang pakain niya eh. Breeder flyer, isa lang ang pakain. Sabi ko nga no, isang halo lang. Naglalagay siya ng kaunting safflower, nagdadagdag. So, yun na ang pakain niya. Nagkakatalo na lang sa supplements na binibigay. So, pinag-iisipan ko kung alin ang mas maganda. Kasi nakakapagod din pong magsubo-subo. Tinitingnan ko pag magsusubo ka, nai-stress din yung mga ibon natin. So try kong maghanap ng mas maganda kasi nakahalo na sa pagkain. Naglalagay ka lang ng binder, ibig sabihin po yung pampakapit ano. Kagaya nito, pwede mong gawing binder yung ano nila, yung probiotics, and then yung cod liver oil. Yung cod liver oil pwede din pong gawing ano yun, binder. So titingnan natin ano kung may mabibili tayo na mga supplement na hinahalo na lang para mabilis, less stress pa sa ibon ano. So magsusubo na lang tayo, yun talagang medyo may mga sakit-sakit. Pero for supplements and vitamins, maganda sana kung may makukuha na hinahalo na lang sa pagkain. Kagaya ng mga spirulina powder, moringa powder, mga ganun ba. Yung iba pinagmi-mix-mix lang yan eh. Kagaya ni tropang Arman, ayan, brother Arman natin, kaibigan natin yan, kahit sa chat lang. Ayun oh. Tapos ready na yata itong ano, mayroong may ano, medyo masama ang ano, mata. Nako, hiwalay ko na kaya yan. Balik tayo. Everyday lumalaki. Everyday lumalaki. Galing talaga ng mga papaya, para matutuwa kayo sa papaya. Rewarding ang pagtatanim ng papaya, lalo na kung mga ganito dwarf lang. Nako, tapos bibihin ninyo, baby, talagang gandang pag-aalaga. Hindi ka ba naman marireward dyan? Ewan ko na lang. Ito dapat tinanggal oh, para ito din oh. Hindi ko na naasikaso. Ay, yan na. Nasa rondahan ang ating mga kalapati. Kanino yung naandun? Mababa ah. Hindi naman sa akin yun ano. Kay Puroy ne. Umibira din si Puroy ah. Oh, marami ata si Puroy no, Nel no. Anto no? Layo. Dami. Ha? Sa baryo, mayayari yung kalapati mo. Ano mga kapit bahay natin doon? Pag dumapo sa bubong nila. Dito maganda, safe na safe. Full weld na, Nel. So kulang ng poste no. Yan sila Papayam. Bumili sila. 1 1/4. Akyat na tayo. Steel matting na daw, ilalatag. Para nga naman mabilis ang ano, makakakilo sila ng maayos.
Okay, ayan na mga farmer, nagpo-full weld na pala sila. Full welding na ginagawa. So ito lang ang magiging poste namin. Pero matibay yan dahil magkakaroon pa po ng mga brace yan. Angle bar pa daw, magkakaroon pa ng angle bar. So matibay yan. Wala tayo kay Junjun mga farmer. Junjun hindi po pwede ang pwede na sa kanya. So yan, sabi ko nung nakaraan magiging 8. Ayan, move on tayo. 8 and 10. Paslant yan ng konti. 8 and 10. May nagsasabi nga pwedeng lagyan ng solar panel, ano? Oo nga, no? Kaya lang baka iputan din ng ibon. Baka iputan din ng ibon mga farmer. Tsaka mukhang hindi kasi nakatago siya sa sa sunlight, Hindi siya, kumbaga hindi maganda yung pwesto dahil nakaganon. So naandun ang sunrise. Eto, naandyan po ang sunrise Minsan depende sa buwan, kasi gumagalaw naman tayo, di ba? Baka minsan dito pag ganon. Pagka summer, ang sunset dito na papaganon siya. So more on ganon siya, nakaganon. Pero pagka naman, December, medyo paganon naman ng kaunti yung yung araw. So ayun. Basta tayo facing sunset, sunrise. Kaya maganda. Maluwag ang ating ng mga ibon natin, maganda, maluwag po sila. They are free, na sa loob, kaya excited na ako kasi kumbaga magiging komportable sila mga ka-farmer sa lugar. Sana ay yung trapping na lang ang ating problema, yung matrain sila ng maayos na pagka magpapakain ay mabilis pumasok, nagparonda, pasok agad, wala nang tambay-tambay. Kasi iniiwasan natin baka tambayan yung bahay. Mapapalo tayo. Ayan. Baka mamekos-mekos tayo. Ayan, congratulations pala sa Gilas Pilipinas mga ka-farmer. Ang ganda ng laban kagabi. Talagang napasigaw ako. Si Bebe nagulat kasi sa lang ako nanonood sa Facebook. May mga bisita tayo Itong mga bisita natin. Who are they? Order ba ng lechon ito? Nako, babaw na naman ako sa utang nito kay Papayam. Babaw na naman tayo. Inabunuhan na naman ni Papayam yung mga materyales. Ayun. Babaw na naman tayo sa utang. Ha? Inabunuhan niya. Pati nga yung mga sahod nyo, inabunuhan niya Yan, materyales. Inabunuhan niya na. Plyboard. Ayan mga farmer, plyboard nandyan na. Tapos ilang pirasong tubo ginamit si Rosie. Si Rosie ano bang problema ni Rosie ngayon? Problema na naman yan clutch cable pala. Ayun, gawa na ng paraan. Sabi ko parang palyado hindi naman daw. Yun ang pinaka the best na nasabi ko pala sa kabilang vlog, yung ilalim ng mangga na yun. Bala kong i-convert yun sa mga ilang piraso, let's say 20 pieces decalb chicken, para naman si Papaya may libangan pagka alam nyo na hindi na ganong busy, meron siyang hinaharvest na itlog doon. Ayun.
Bala kong i-convert yun. Kaya lang yung mga kalat po doon, naku, dami. Kailangan ilipat. Sana naman kaya dadalhin yung mga kahoy. Ang dami pong panggatong ni Rambo. Hindi mo ubusan ng panggatong ang ating mga lechoneros. Tapos yung ibang kahoy pwedeng gamitin. Gagawa ng kulungan din ng native chicken. Kasi gusto kong ilipat dito yung darag. Yung darag po ililipat ko or yung parawakan. Para yung mga pabo ay doon na lang sa kabila na. Para dito may magkokontrol ng mga damo-damo. May manok. Ganda na tingnan mga ka-farmer. Umaangat na yung ating pigeon loft. Ayan. Gumaganda na. Grabe, matagal to. Mga isang buwan pa siguro mahigit itong gagawin. Dahil puro welding po. Kagaya niya, nagpo full weld na sila. I-Junjun pa naman, hindi po pwede yung hindi po pwede yung bara-bara sa kanya. Gusto niya talaga pulido at matibay. Sabi ko parang maikli, pinaputol na pala. Pinaputol na ni Junjun. Putol na po yan. 8 feet siguro yung isa. 812. Tapos plyboard. Ayan pinag-iisipan ko kung ano kaya magandang flooring. Kasi pag nagkaskas ka ng ipot, mamaya mabakbak lang ito. Maganda yun. Saan nyo binili to? Sa Lockymore. Ito? Maganda na pala ang kanilang plyboard Tiningnan ni Papa Yam ito? Ako. Una nyo nabili ko dun sa Lockymore. Maganda naman na magandang klase na yung Ano kaya ito? Local daw ito? Hindi lang po alam po. Made in Guangdong, China. Made in China. Baka yung loob nito, wala akong tiwala Yung loob niyan, styro. Yung dito lang ay nako. Makikita ko yan pa gano'n na. Oo. Pagka na kayo, nagputol na. Kasi yung tagom, dun sa sa Emra ang maganda. Tapat ng City Mall. Malaman natin, China Ayan mga farmer, babalik na tayo. At kukuha ng itlog dahil loading day tomorrow, Friday mga ka-farmer. Ayaw, marami-rami. Bahala na. Importante sinugal natin yung mga itlog na mapisa Kasi nga, ito nga yung pinaplano ko. Pagka naayos na po yun doon sa harapan, gagawin kong bibili tayo ng RTL, ready to lay na chicken na decalb. Ayan. Decalb. Basta ganun. Brown egg. Mas malaki ang itlog nung kaysa Rhode Island. So, mas ang itlog niya malalaki. Kaya yun ang plano kong alagaan doon sa dating bahay ni Chuchay. Kahit 20 pieces lang. Sa 20, sabihin mo na everyday meron kang, sabihin mo na 12. Farmer, 12. So, alamin natin, magandang pakain, Madre de Agua, yung mga tira-tira dyan, di ba? Tingnan natin kung bibigyan tayo ng magandang itlog. Ngayon, kung konti, magdagdag ka ng another 10. Malaki naman yung lugar. Ayun, tayo naman ay mga mimitas. Na sila dahil umaambon-ambon Sana marami. Sana ay marami. 1, 2, 3, 4, 5 Wala dito. Naando naman ang mga itlog. Nandito, dito sa kabila. Oy, pasensya na. At kailangan kong kailangan kong kuhanin kasi kahapon pala nanguha pala ako kahapon. Ayan, ito kawawa naman ito. Talagang kailangan natin gawin dahil nga nawawala mga ka-farmer. Suspecha ko bayawak.
Tapos nalagasan na pala tayo ng nagpakatay na pala ako kasi yun kina Tita Leticia sinampalukang native na manok kami. Yung ano kahapon kainan. Si Rambo syempre ang tagakatay natin. Mabilis yan. Nakasampu pa tayo. Talagang di naghihiwalay ang dalawang ito Talagang di kayo naghihiwalay Napa, yung ano ni Pure ko Alin? Yung kalabaw? kapan. Ha? Yung binigay kahapon, hindi ko. Na? Ayan tapos na tayo. Yung ibon mukhang pumasok na, may mga pasaway na ilang piraso. Nagpapaulan. Well, yung iba naman po na mga kakalapate, minsan pinapaulanan talaga nila. Ewan ko, sabi nila pampatibay daw. Pero ako naman sa tingin ko ay iba talaga yung environment nila maintained, baga consistent, umulan man, yung temperature same, yung humidity, kasi parang tinitingnan ko pag iba ang itsura ng kalapate pagka ganitong maulan yung para silang iba po, parang may sakit ang dating. Pero pagka maganda ang panahon, iba yung sigla naman nila. Kaya sabi ko parang maganda na din talagang ipagawa natin na kulungan ay sarado talaga. So tingnan natin. Kaya ako naman po ay excited. Nasa ano pa ako, nasa umpisa pa lang ng journey ng pagkakalapate, kaya excited po ako. Tapos ayan, yung mga magaganda nating ibon ay nag-umpisa ng mangitlog nakapagpapisa na tayo. Yung cartus ay pisa na, so masaya, ay may itlog na. Tapos yung imbrek Jimmy Gun ay may itlog na, may pisa na pala, ayan Tapos yung galing kay Kuya Roland, ayan, kay Kuya Roland Ramos ay nangitlog na din po ano naman daw yun, bloodline ni Rayso, ayun, tingnan na lang natin. So ayan, marami pong salamat, magandang buhay. Nakasampu pala akong itlog, ayun safety natin para bukas madala na natin doon sa Agri Supply.